Okay, maraming salamat po Sis Nads sa iyong napakagandang opening prayer at sa lahat ng ating mga kapatid na nanonood at lalo na sa ating mga kapatid na nandito sa Rome, sa ating mga kapatid na CFD, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga minamahal na kaobispuhan at mga kaparian. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang paksa na aking tatalakayin ngayon sa inyo ay tungkol po sa Eucharistia o banal na Eucharistia. Ano nga ba ang banal na Eucharistia? Holy Eucharist means thanksgiving. The Eucharist term derived from the Greek words Eucharistia, meaning thanksgiving, commemorates Christ's death by crucifixion. A variety of synonymous names, including Holy Communion and the Lord's Supper. The Eucharist is a sacrament and a sacrifice. In the Holy Eucharist, under the appearances of bread and wine of the Lord Jesus is contained, offer, and received. Ang banal na Eucharistia, ang pangatlo sa 7 sakramento ng simbahan. The Eucharist, the source and summit of the Christian life. Ayon dito sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 50 hanggang 51, ay ganito po ang ating mababasa. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakilanman kung sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. The Catechism of the Catholic Church, number 1324 up to 1327, ay nagsasaad ng ganito. Ang Eucharistia, ang pinagmulan at tuktok ng buhay Kristiyano. The Eucharist is the summit of the Christian life. Ang iba pang mga sakramento at sa katunayan, ang lahat ng ecclesiastical na ministeryo at mga gawain ng apostolado ay nakatali sa Eucharistia at nakatuon dito sapagkat sa banal na Eucharistia ay nakapaloob ang buong espiritual na kabutihan ng simbahan na si Kristo mismo ang ating Paskwa. Ang Eucharistia ay ang mabisang tanda at kahanga-hangang dahilan ng pakikipag-isa sa banal na buhay at ng pagkakaisa ng bayan ng Diyos kung saan nanatili ang simbahan. Ito ang kasukdulan, kapwa ng pagkilos ng Diyos ng pagpapakabanal sa mundo kay Kristo at ng pagsamba na inaalok ng mga tao kay Kristo at sa pamamagitan niya sa Ama at sa banal na Espiritu. Ayon sa Canon Law, number 916, dapat susuriin nating mabuti ang ating sarili kung tayo ba ay karapat-dapat na tumanggap ng banal na Eucharistia. Ang madalas na pagtanggap ng sakramento ng penitensya o konfesyon ay hinihikayat para sa lahat. Ayon sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 27 hanggang 29, ay ganito po ang nakasaad. Ang sinumang kumain ng tinapay at tuminom ng kupa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala laban sa katawan ng Panginoon at sa kanyang dugo. Kaya dapat siyasatin ng mga tao ang kanilang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kupa. Sapagkat ang sinumang kumain at uminom ng kupa na hindi kinikilala ang kahalagahan at kabanalan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Ayon dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 22, versikulo 14 hanggang 15, kama versikulo 17 at kama 19 hanggang 20, ay ganito po ang nakasaad. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa pagkainan kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, nagagalak ako na makasama kayo sa hapunang ito bago ako maghirap. Dumampot si Jesus ng isang kupa at pagkatapos
magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay iyon sa kanila. At sinabi, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kaniyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Ang sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang kupa pagkatapos ng hapunan at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Marami sa ating mga kapatid ang nagtatanong at yung iba ay nag-aakusa pa na mali di umano ang ginagawa nating mga Katoliko sa banal na misa o Mass. Ang tanong, meron ba tayong basihan na ang banal na Eucharistia ay magpapatuloy at nagpapatuloy hanggang ngayon? Bilang tugon sa mga tanong na yan, basahin po natin ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 25 ay ganito po ang ating mababasa. Ito ang kautosang tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagtangulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpapasalamat siya sa Diyos, pinagpipira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din si Jesus ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So malinaw po mga kapatid, ng banal na at paghati-hati ng tinapay ay inuutos ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng henerasyon upang siya'y alalahanin. At isa pa, ang banal na Eucharistia ay ang tinapay ng buhay na nagbibigay sustansya sa ating mga kaluluwa. Kaya dapat tayong tumanggap nito at kumain ito. Dahil ito ang ating spiritual na pagkain. Mga kapatid, basahin po natin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 53 hanggang 56. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumain ng laman at uminom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako naman ay sa kanya. According to the Compendium of the Catechism of the Catholic Church, the Holy Eucharist is the very sacrifice of the body and blood of our Lord Jesus Christ, which He instituted to perpetuate the sacrifice of the cross throughout the ages until His return in glory. The sacrament of Eucharist, CCC number 1322, the Holy Eucharist completes Christian initiation. Those who have been raised the dignity of the royal priesthood by the baptism and configure more deeply to Christ by confirmation participate with the whole community in the Lord's own sacrifice by means of the Eucharist. Ngayon, bibigyan po natin ng mga kasagutan ang mga katanungan ng ating mga kapatid. Unang tanong, kailan itinatag ng Panginoong Hesus ang banal na Eucharistia? Ang sagot po, itinatag ng Panginoong Hesus ang banal na Eucharistia noong linghapunan, Last Supper, na ating mababasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 26 hanggang 28. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin niyong lahat ito at kanin. Ito
ang aking katawan. Pagkatapos dumampot din siya ng kupa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. At sinabi niya, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo na pinagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. At mababasa rin natin yan, mga kapatid, sa San Lucas Kapitulo 22, versikulo 19 hanggang 20. Pangalawang tanong, paano naging katawan at dugo ni Kristo ang tinapay at alak? Ang sagot, ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi sinabi ng Panginoon, ito ang simbolo ng aking katawan. Hindi po ganon ang sinabi ng Panginoong Hesus. Hindi lang po basta simbolo ang balaang Eucharistia, kundi sinabi ni Hesus na literal talaga na sinabi ng Panginoon, ito ang aking katawan. San Lucas Kapitulo 1, versikulo 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. So mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Alam po natin yan. So kapag sinabi ni Hesus, tinapay na ito ay naging kanyang buhay na katawan at dugo, ay talagang mangyayari po yan. Dahil ang Diyos na po ang nagsabi niyan. Amen po ba mga kapatid? Ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo noong sinabi ng Panginoong Hesus, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Mabasa natin sa San Lucas Kapitulo 22, versikulo 19 hanggang 20. Sa makatuwid, talagang buhay na katawan ng Panginoong Jesucristo ang ating tinatanggap. Malinaw po yan sa Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 14, versikulo 22. Take 8, this is my body. So yan po mga kapatid. Hindi po yan basta simbolo lamang, kundi literal po na sinabi ng Panginoong Hesus na ito ang aking katawan. Kaya nga, tayo'y pinaalalahanan ni San Pablo sa kanyang sulat sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 27, ang sinumang kumain ng tinapay at uminom ng kupa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala laban sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po yan mga kapatid. Pangatlong tanong, ang Panginoon ba ay nagpapatuloy hanggang ngayon na gumagawa ng tinapay at alak upang maging kanyang katawan at dugo? Ang sagot, abay upo mga kapatid. Nagpapatuloy po ang Panginoong Hesus sa kanyang gawain hanggang ngayon sa pamamagitan ng kanyang tunay na mga pari. Kasi marami pong mga piki na pari mga kapatid. Tandaan po natin yan. Basahin po natin ang unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 25. Ito ang sinabi ni San Pablo. Ito ang katuroang tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Take note mga kapatid, napakalinaw po ng talatang ito. No? Ito ang katuroang tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos at pinagpipira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Si San Pablo po mga kapatid ay isa ring pari. Mababasa po natin yan sa sulat ni San Pablo sa Roma, Kapitulo 15, versikulo 15 hanggang 16. Ganito po ang ating mababasa. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong palalahanan kayo tungkol sa mga bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari ng mga Hentil.
Malinaw po mga kapatid, napakalinaw. At pang-apat na tanong, kailan binigyan ng kapangyarihan ang mga pari ng simbahang Katoliko upang magkonsagrar ng tinapay at alak upang maging katawan at dugo ni Kristo? Ang sagot po, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang mga pari sa paggawa ng tinapay at alak upang maging katawan at dugo ni Kristo noong sinabi ng Panginoong Hesus, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Babasa natin yan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 22, versikulo 19 hanggang 20. Panglimang tanong, paano ginawa ng mga pari ang tinapay at alak upang maging katawan at dugo ni Kristo? Ang sagot, ito'y nangyayari noong sinabi ng pari ang mga katagang sinabi ng Panginoong Hesus. Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Natin namang mabasa diyan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 22, versikulo 19. Ang mga katagang ito ng Panginoon, mga kapatid, na siya ring sinasabi ng mga pari ay ating mababasa sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 24. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat sa Diyos at pinagpipira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Napakalinaw po mga kapatid. Kaya nga, dahil ang mga apostoles ay naniwala na ang tinapay at alak ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo, kaya si San Pablo ay nangaral ng ganito. Sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 16 hanggang 17, hindi ba ang pag-inom natin sa kupa ng pagpapala na ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo at ang pagkain natin sa tinapay na ating pinagpipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay at tayo'y iisang katawan, kahit na tayo'y marami, sapagkat nagsasalo-salo tayo sa isang tinapay lang. The transformation of the bread and wine into the body and blood of Christ is called transubstantiation. Is a Christian theology, especially the Roman Catholic Church, the conversion of the substance, Eucharistic elements into the body and blood of Christ at consecration. Only the appearances of the bread and wine still remaining. Amen po ba mga kapatid? Maraming mga himalang recorded in the history of the church bilang patunay na ang banal na Eucharistia o tinapay ay nagiging tunay na laman at dugo ng ating Panginoong Kristo. Mas-search po natin yan sa Google. So, ibinigay ng Padre, good evening. ang sarili upang maging hain sa hapagkainan. Ito'y bunga ng kanyang sakripisyo at pagmamahal sa sangkatauhan. Dahil sinabi ng Panginoon sa San Juan Kapitulo 6, versikulo 35, ako ang tinapay, bibigay buhay. Ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ayon sa Fundamental of the Catholic Dogma by Dr. Ludwig Ott, page 395, communion under two forms is not necessary for any individual of the faithful, either by divine preceptor as means of salvation. Depende. The reason is that Christ is the whole and entire in both species, and also for practical reason, particularly dangers of profanation. This was happened on 12th centuries up to 13th century. So ibig sabihin mga kapatid, hindi na kailangan pang minom ang isang mananampalataya
ng kupa ng Panginoon o kanyang dugo. Dahil tayo ay naniwala na ang katawan ng Panginoong Hesus ay buhay na buhay. Ang kabanalan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo upang paglalapastasan at upang hindi na banal na selebrasyon ng misa sa dami ng mga nagsisimba. At meron pang ibang dahilan kung bakit hindi na kailangan nating uminom pa ng kupa o dugo ng Panginoong Hesus dahil sa mga rason. Una, sa kakulangan na rin ng alak mula sa ubas. No? Maliban sa kakulangan, mahal pa. So, ang tanong, isa pang tanong mga kapatid, bakit manipis at puti ang tinapay o ostiya na ating kinukomunyon? Ang sagot po, ito'y dahil ipinapahayag ito ng Diyos mula pa sa lumang tipan na ating mababasa sa aklat ng Exodo, Kapitulo 16, versikulo 4, versikulo 14 hanggang 15. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi ng Panginoong Diyos kay Moises, paulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamagitan nito'y susubukan ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Nang mapawi ang hamog, nakita sila sa lupa ng maliliit at manipis na mga bagay na parang pinipig. Sinabi ni Moises, yan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoong Diyos. Sa pangtanong mga kapatid, bakit ang Holy Eucharist ay tinawag ding Holy Mass? Ang sagot, ang banal na Eucharistia ay tinawag na Holy Mass o Santa Misa dahil sa Latin phrase na et missa est, nang ibig sabihin, go into the dismissal, which is reinterpreted as go, the Mass is over. The most succinct explanation of the phrase et missa est comes from the Catechism of the Catholic Church, which explained that the liturgy in which the mystery of salvation is accomplished concludes with the sending forth mission of the faithful so that they may be fulfill God's will in their daily lives. Mababasa natin sa CCC number 1332. At hanggang dito na lang muna mga kapatid ang ating pagbabahagi at pagtatalakay sa paksang ito, ang Holy Eucharist. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid sa ating pag-share sa mga doktrina ng ating simbahang Katolika. I hope na kapatid natin na nandito sa room ay makapagbigay, i-share kayo na mas magandang idea tungkol sa paksang Ako bro, may i-share ako. Oh, sige, si Bromel. Yung talatang binigay mo, yung wag makikita yung kapugian natin. Oo. joke lang. Nandito si Father, yung Jesuit priest. Ito na sarap. Okay. Yung talata yon, Exodus 16:4 ba yung sinabi mo? Manipis na tinapay? Exodo. Ano sabi doon? Exodus 16:4. Sinabi ng Panginoon kay Moises, paulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Manipis. Manipis na tinapay. Ito, Exodus 29 to, klaro ka ayo. Sabi rito, babasahin ko. Exodus 29 to. Kumuha ka rin ng tinapay na walang pampaalsa, bibingkang walang pampaalsa at minasa sa langis. At manipis na tinapay na wala ring pampaalsa at pinahira ng langis. Lahat ng ito'y kailangan yari sa pinakamainam na harinang trigo. Sa 23, no? Exodus 29:3. Ito. Sakto-sakto sa Holy Eucharist natin to. Kumuha ka ng isang tinapay na hinaluan ng langis at isang manipis na tinapay
ang mga tinapay na ito, take note isang manipis na tinapay at ang mga tinapay na ito ay walang pampaalsa at nakalagay sa basket na nasa altar ni Yahweh. Yan, yun. Amen. Nasa ano natin? Exodus chapter 29 verse 23 yan. Letra por letra. Maraming salamat, bro. Saan ka ngayon? Saan ka ngayon? Nandito ako sa Palawan. Wow. Kagagaling lang namin sa El Nido. Kauwi ko lang dito sa parokya ni Padre. Galing kami sa El Nido, nagto kami. Ito, katabi ko yung aming Jesuit priest na si Father Roland na yan. Wow, si hello Father. Magandang gabi po sa iyo, Father. Hindi kayo maririnig niyan na naka-headset ako. Nasa akin yung sound eh. Magaling din to, magaling din pare na tong Jesuit na to nandito. Hindi kanya maririnig, nasa akin yung headset eh. Mag-share ka pa, bro Mel, mag-share ka pa. Sige lang, yung iba naman muna, pahinga muna, galing kami sa biyahe. Ay, okay. Maraming salamat sa verse na binigay mo, bro Mel, napakagandang version. At saka, klaro. Sige. Si Sis Malu naman, marami yan, baka may alam yan. Sige. Sino pa ang gusto mag-share? Ira, Olimat, Sis Hani, Bro Alice, Bro Manggubat. Yung gabi eh. Yes. Meron pa bang gusto mag-share or magtanong? Wala na po. So, Sis Nads. Hello, Sis Nads. Padre. Sige, open ka muna tayo. Ako magtatanong, bro. Ako magtatanong. Oh, hindi to debate ha. Magtatanong lang ako ha. Magtanong. Hindi to debate. Magtatanong lang ako. Sige. Ito. Madali lang to, madali. Ayan, binuksan na tayo na. Madali lang to. Kapag naubos na yung mass wine, no? Yung mass wine na ginagamit ng ating kaparian, ano ang possible na alternative? Kung halimbawang naubos na yung mompo o yung mass wine, ano ang positibong alternative na gagamitin? Romel, maraming salamat sa magandang tanong na yan, Romel. Actually, tagal na ako sa Prime Minister pero wala akong idea dyan. Baka ma-share mo dito magandang tanong yan. Okay. Ito yung sagot. Okay, ito yung sagot, no? Kapag ka naubos yung ginagamit sa mass wine, pwedeng gamitin yung mga wine na nabibili natin sa mga wine cellar, no? Like yung red wine at saka yung white wine, no? Kasi ang rules doon, pwedeng gamitin ang alak basta gawa sa ubas. Pero alak na hindi gawa sa ubas, hindi pwede. Okay. No, kinakailangan ng alak ay yari sa ubas. Sinubukan din ako ni Padre. Sabi niya dito, sabi niya, Brother Mel, kung walang white wine, walang red wine, ano yung alternative na ipapalit mo? Sabi ko, Brother, brandy. Sabi niya, tama. Dahil ang brandy ay gawa sa grapes. Yun lang ang pwedeng i-alternative sa mga yon. Kapag ka walang was na wine, tapos walang white wine, walang red wine, ang sagot ko, Padre, brandy, tama. Sabi niya, dahil ang brandy ay gawa sa grapes. Yun ang sagot. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat. Hindi pwede yung gin, hindi pwede yung tequila, hindi pwede yung vodka, hindi pwede yung beer. No? Kasi hindi naman gawa sa mga grapes. Basta ang alternative daw pag naubusan ng mumpo, any kinds of wine, basta gawa ito sa grapes. Pwede. Thank you po. Okay. Actually, Bro Mel, may idea na po ako dyan, kaya lang natatakot ako baka masupuma ko eh. Ay, hindi. Hindi. Hindi naman ako ganun. Alaskador lang ako tsaka makulit. Pero yung mambabara, hindi. Basta tama naman. Walang problema. Pero pag mali,
talaga kailangan natin itama, di ba? Okay, sige. Sila naman pagtanungin mo. At least alam ko na tama yung hinala ko. Salamat po. Salamat. Sino gusto magtanong habang nandito si Bromel? Ira? Nandyan ka pa, Ira? Sis Nads? Sir. Hello, Sis Nads. Saan kayo? Tatanong ako, sir. Ano nga pala yung confirmation, sir? Oh, ano yan? Yung confirmation, Confirmation. pirma po. Ano pong tanong sa confirmation? Sino po ito nagtatanong? Hello? Sino po ito nagtatanong? Hello? Hello po. Manggubat po. Si Manggubat. Open cam bro, open cam para makita ka naman sa live. Magulo yan, bro. Magulo yan kasi gubat eh. Manggubat ka pala. So anong tanong mo bro? Bili na pala. Hello bro, anong tanong mo? Ay, hello po. Anong tanong mo? Ano nga pala yung paki-explain nga po yung ano, sir? Confirmation? Kumpirma? Yung kumpirma? Yung confirmation po, yun po ang, kaya nga tinawag na confirmation, related po yun sa baptism. Kasi ang tayo kasi mga Katoliko ay sanggol pa yung binabautismuhan. So, ang nangyayari, yung magulang at saka yung mga ninang at saka ninong, sila yung may responsibilidad na magpalaki ng bata ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa katuruan ng Panginoong Jesucristo. So sila yung tagagabay ng isang bata na sanggol pa lang na binabautismuhan. At nang sumapit na ang bata sa gulang, I think 10 years old above, or elementary, yun na po ang punto ng confirmation. Kasi alam na ng bata kung ano yung sacraments, no? Kasi tinuturoan na po yan sa eskwelahan, sa mga katekista. Tinuturoan yan sa mga bata kung ano yung baptism at saka doon na sila i-confirm, no? Obispo po ang may kapangyarihan na mag-confirm ng isang baptized na bata, no? Na umabot na siya sa hustong gulang sa 10 years, no? I think 10 years above or elementary. So tawag po yun na confirmation kasi yung baptism na-receive ng bata, hindi pa niya alam. Yung mga magulang at saka yung mga ninong at ninang, sila yung may mga malaking responsibilidad para sa bata na magtuturo ng tamang daan patungo sa buhay na walang hanggan. So, pagsapit ng hustong gulang ng isang bata, i-confirm po ang kanyang baptism. At ang obispo lang po ang may kapangyarihan na mag-confirm. So, pwede rin ang isang pare kung i-delegate sa isang obispo. So, okay, Bro, excuse. Gusto mo magpa-confirm? Ako, marunong ako. Sasampalin lang naman yan eh. Kaya lang walang authority. Marunong ako sumampal. Kala ko po mali yung estimation mo kanina. Joke lang yun, joke lang yun. Wala si bro yung ano natin, speaker, marunong yan. Wala nga lang authority yan. Nagaganda rin. Maraming alam. So, meron pa bang magtanong habang nandito si Bromel?
magtatanong ako. Ako po. Kailan? Ikaw Ah. ba? Sige. Sino yan? Sino yan? Hindi ko muna i-open. Si Bro Olimac po. Okay, sige. Okay lang mo ba na hindi ko muna i-open cam kasi kumakain po ako eh. Sige po. Okay lang bro, kasi May tatanong lang po ako tungkol manghihingi sa- kami ng kinakain mo eh pag hindi ka nag-open cam. Sige. May tatanong lang po ako tungkol sa yung sinabi ni Bro Jojo kanina yung hindi ako marunong mag-pronounce ng ano yun Bro Jojo? Yung tungkol sa Ano yan? yung tungkol sa pag-consecrate ng Consecration. ano nga yung term na yun? Consecration? Consecration ba yung sinabi mo? Transubstantiation. Transubstantiation. Transub. Tatanong ko lang po, paano po natin maipaliliwanag sa mga taga-ibang sekta na totoo talagang real body and blood yung hostia? Actually, bago si Bromel magsagot, ako muna magbigay ng partial na sagot. No? Actually, wala tayong magagawa sa kapatid natin sa iba yung pananampalataya kasi kapag hindi sila himukin ng banal na Espiritu Santo, hindi talaga sila makaunawa diyan. Kasi gawa yan ng banal na Espiritu Santo, no? Kapangyarihan yan ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. So, sinabi yan ng Panginoon at naniwala tayo kay Panginoong Hesus, dapat maniwala tayo kung ano sinasabi ng Panginoon. So, sa pamagitan ng kaniyang consecration, ang ordinaryong tinapay at alak ay nagiging tunay na buhay na katawan at dugo ni Kristo. At ma-search, ang na sinabi ko kanina, ma-search po natin yan sa Google, yung mga miracles, no? Hindi ko nasali kasi dito yung miracles. Ma-search po natin yan sa Google. Yung mga miracles about sa Eucharist, Holy Eucharist, na naging tunay na laman talaga, no? Actually, yung mga doktor at mga scientist na nag-conduct ng investigation, hindi po yun sila mga Katoliko. Iba't ibang uri ng pananampalataya po yun sila, no? Yung mga doktor at scientist na nag-test ng banal na Eucharistia na naging tunay na laman at may dugo ang ating Panginoong Kristo. So, yan ang isang patunay na ang sinasabi ng Panginoon ay totoo, no? Kasi hindi man maiwasan natin bilang tao ang mag-alanganin ba na hindi maniwala, baka sabi-sabi lang ito, totoo ba ito? So nangyari talaga, isang pari talaga ang nagkaroon ng miracle. Transubstantiation. No? Nabago po yan, ang ordinaryong tinapay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Nandun po yung mga verse, naka-record mo nito, naka-live ito. So, i-post po ito sa CFD Cebu FB page. So, nandun po yung mga verse na walang imposible sa Panginoong Diyos. Lahat ay pwedeng gawin at mangyayari yan pag ang Diyos ang nagsabi. Amen po ba, kapatid? Amen. Ako naman. Ito. Sige. Ito biblical base. Hindi mo na kailangan mag-Google. Okay. Tandaan mo, no? Pag sinabing transubstantiation, a substance turned to another substance. Yan ang kaya nga transubstantiation, no? Yung mga separated brethren natin, hindi naniniwala dyan. But Satan believed the transubstantiation. Bakit? Yung siya ay tinutokso sa may ilang, sabi niya, kung ikaw anak ng Diyos, yung mga bato na yan, gawin mong tinapay. Alam ni Satanas ang transubstantiation. Di ba? Di ba?
Biruin mo, di ba? Tingnan mo yung definition ng transubstantiation. A substance turned to another real substance. Yung bato, pinapagawang tinapay. Kaya ba ng Diyos yan? Nakapag-transubstantiation? Yes, the wedding feast of Cana. The real substance of water turned to another real substance of wine. That Wine. is transubstantiation. Yes. At Amen. yung sinabi ni Jesus, biblical yan ha, wag na mag-google. Sabi ni Jesus, nang gabing iyon, pakinggan mo yung sinasabi niya, dinampot niya ang tinapay. Ano yung dinampot? Tinapay. Pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan. Ang dinampot, tinapay, ang pinapakain, katawan. That is a transubstantiation. Malinaw. Yun lang. Napakalinaw. Thank you, bro. Okay na po ba, bro? Olimac? Okay na po. Satisfied po ako sa sinabi ni Bro Melchor. Isipin mo, bro, yung Satanas, Satanas, yung Satanas naniniwala sa transubstantiation, sila hindi. Nausa man na. Di ba? Alam nga ni Satanas yung transubstantiation. Bito mo yung Bro, bato, Melchor. pinapagawang tinapay. Di na sa transubstantiation. Yes. Pero bro, Mel, Ah. hindi ginawa ni Jesus yun. Kasi pag ginawa ni Jesus yun, pag ginawa ng Panginoon, siya talaga, naging uto ni Jesus yun. Yes. Pero alam ni Satanas na kayang gawin ni Kristo yun, di ba? Alam. Napatunayan yan dahil yung tubig ginawang alak. Yun ang Oo. transubstantiation. Yung pa kayang tinapay, gagawin niyang katawan. Kaya, yung alak ka, yung tubig nga, naging alak, yung pakaya. Kaya yung sinabi niyang nung dinampot, tinapay, ano yung pinapakain? Tinapay ba? Hindi. Katawan. Ang linaw. Ang dinampot, tinapay, ang pinapakain, katawan. Hindi tinapay, katawan. Tama. Amen. Amen. Oh, kaya nga meron tayong pinapag-aaralan natin yan, yung metaphysics ni kay Aristotle yang kinuha eh. Yung kanyang konsepto nan, di ba, Sis Malo? Yung ganyang konsepto na yan na yung accidentally remain the same, pero by our faith na transform yan. Kailan yan nagiging transform sa pagginawa ng pare? Ito yung makaano natin. Yung sinasabi ng pare, Panginoon, gawin mong tunay na katawan at dugo ang alak at tinapay na ito. Yun na, unti-unti na yung nagtatransform. Yes. Yun. Pag nag-usal lang pa rin na Panginoon, gawin mo pong tunay na katawan at dugo ang alak at tinapay na yun na, nag-uumpisa na yung nagtatransubstantiation. Kaya nung sinabi niya gano'n, dinampot ang tinapay, nagpira-pira inabot sa malagat at sinabi, ito ang aking katawan. Dinampot yung kopa, inumin ninyo ito ang aking dugo. Di ba? Dugo na, hindi na sinabing alak, hindi na sinabi. Yun ang transubstantiation doon during the time ng konsegrasyon. Magandang halimbawa yung sinabi ko yung himala sa kanan. Sa wedding feast of Cana, di ba? Oo, transubstantiation yun eh. Concrete ang himala. Okay na. Binunot ko yung Sige, bro, Ronald. Bro, Jojo, ikaw yung dyan eh. Ikaw yung speaker. Makikinig lang kami. Well, maraming salamat sa iyong napakagandang sharing. No? Kahit ako may natutunan ngayong gabing ito. So, napakatumpak yung mga verse ng Bible na hindi na kailangan nating i-google kung pag-usapan natin ang transubstantiation. No? Kasi nga, ang isang ordinaryong tubig ay ginawa ng Panginoong Hesus na isang napakasarap na alak. No? Panghugas yun ng paa ng mga Hudyo. Ang sarap, no? Biro mo yung panghugas ng paa, napakasarap na alak pala yun. Ginawa ni Kristo, di ba? Panghugas lang ng paa ng mga Hudyo yun. Kita mo, naging masarap na alak. Yung pa kayang tinapay, gagawin katawan, di ba? Nagtaka pa nga yung kinasal na lalaki. Bakit yun lang ito pinalabas na dapat na itong pinakamasarap na alak? Correct. Sa mga Hudyo kasi, pag kami kasalan, yung pinakamasarap ang inilalabas.
Tapos yung pagkalasing na yon, siyempre, ang ipapakain na nila yung hindi na masarap kasi hindi na nila ganong malalasahan yun. Yun yung pinainom kay Kristo doon sa Kalbaryo, yung natikman niya, di ba, lasa ng mapait. Yun ang Opo. inihahanda pagka huling-huli na. Yun ang pinainom sa kanya, kaya nung nalasahan niya, hindi niya na ito natikman niya lang. Yun ang pinapainom, yung mga ganong klase ng alak. Yung ibinigay kay Kristo sa ano. Yun yun. Okay, maraming salamat sa inyo mga kapatid. Okay, brothers and sisters, ilagay po natin ang ating presensya sa presensya ng Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito, kahit na napakaiksi lang po ang oras namin, pero pinahintulutan mo po kami na makapagbahagi ng iyong mga salita na naayon sa katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-giya sa lahat, pagbigay sa akin ng konting kalaman at sa pagbahagi ng aming mga kapatid, lalo na sa aming kapatid si Bro Melchor, na nandoon ngayon sa Palawan. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang kanyang safety at ang bawat isa sa amin mga Panginoon, mga kapatid na nandito sa Rome, sa kung saan man sila ngayon, ikaw sana ang maggabay at magbigay protection sa bawat isa sa amin. At lalo na sa aming mga nakikinig sa live na ito at makapakinig pa sa mga salita ng Diyos na aming ibinabahagi. Lahat ng ito ay aming hiniling at ipinapasalamat sa iyo. Sa ngalan ng aming Panginoon sa Kristo, nabubuhay na kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama. Amen, amen. Amen. Sa mga anak Diyos. Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Hoy, si Ira ngayon lang lumitaw. Ano, picture tayo? Thank you, Romel. Sige, picture tayo. Picture. Pa-open mo lahat yung cam, Bro Jojo. Bro Jojo, pa-open mo lahat yung cam. Nandito ako sa parokya ni Padre, sa labas. Hindi pa sinasarado yung pintuan. Kaya ipakita ko yung mga gamit nila sa pagmamas. Ay, sige. Open cam daw, sabi ni Brother Jojo. Open cam daw. Judges. Nadram, pag hindi nagbukas ng camera, pangit. Bro Helis, bakita ka Bro Helis. Sabi ni pangit daw pag walang walang open cam. Bro Hani, pangit daw pag walang open cam dapat. Tumatawag na yung mag-ice cream, kakain na kaya nagbagting . Sige na, dali na, kakain na kami ni Padre. Picture. Okay na? Sige, maraming salamat. Okay na. Salamat. Thank you. Kain na. Pupunta na kami sa kainan. Bye-bye. Okay.